Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala niyo hindi ko alam. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala niyo hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba. Sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagpa-finance, mga barangay, at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Meron po dito budget message. Babasahin ko to? Huwag na. Hello ko lang sila. Mga konsi, meron po akong budget message sa inyo. Basahin nyo na lang po para okay lang. Mga konsi, basahin ninyo ha. Pagka nag-breakfast tayo sa Lunes, may exam si Vice kung binasa niya talaga. Pero alam niyo, itong budget po kasi, yung sa dulo na lang yung ano. Siyempre, tuwing binabalansin natin lahat. Siyempre, pagtanungin natin ng health department, pagtanungin natin ng ospital, pagtanungin natin ng engineering, siyempre, ang dami natin gustong gawin para sa ating mga kababayan. Kahit sabihin natin mayaman ang lungsod natin, kailangan pa rin natin mamili kung ano yung mga gagawin. Kaya malamang sa malamang, next fiscal year ay magsusupplemental budget po tayo para maisama pa po yung mga hindi kasama sa ating appropriations ordinance na ipapasa this year. Ladies and gentlemen, we have laid the foundations for good governance. Hindi natin sinasabi at hindi natin kailanman sasabihin na perpekto mga ginagawa natin. Malayo pa po. Pero kung meron tayong maipagmamalaki bilang mga Pasigueño, ito po yung nailatag na natin yung mga pundasyon para sa mas mabuting pamamahala, para sa mas transparent na paggogobyerno, para sa pakikilahok ng taong bayan sa ating gawain, para sa mas pinalakas na pananagutan ng mga opisyalis ng gobyerno sa taong bayan. Once again, we have laid the foundations for good governance, and now our approach or the questions we have to ask ourselves is now shifting. How do we act more efficiently? How do we move faster? How do we do better in everything that we do? Para sa mga CSOs, tanungin natin ang sarili natin. Nakilahok na ako noon, pero paano ko mas palalalimin pa patataasin pa ang antas ng aking pakikilahok o engagement sa ating pamahalaan? How can I contribute more to the local special body that I am a part of? Para sa ating mga hepe ng units, opisina, ng departamento, opo, masaya tayo dahil marami tayong accomplishment, pero sana regular nating tinatanong din ng ating mga sarili,
Nag-i-innovate pa ba ako? Nagsisikap pa ba ako na pagandahin pa ang trabaho ko at ng opisina ko? O naging kampante na ba ako dahil maganda naman yung performance? Pwede ko pa bang pabilisin ang aksyon ng aking opisina? Ano pa ba yung pwede kong gawin? Sa ating mga konsehal, tanungin natin ang ating mga sarili. Lagi pa bang nangingibabaw ang interes ng nakararami? O nakahaluan na ba ng masyado ng politika ang aking mga desisyon, ang mga polisiya na aking sinusulong? Sa ating mga barangay officials, sama na po natin yung SK, pero lalo na sa ating mga barangay officials, tanungin po natin ang ating sarili. Nakikiisa ba ako sa pagpapatupad ng mabuting paggogobyerno o gumagamit pa rin ba ako ng financer at hawak ko yung pera ng barangay? Ito na po yung mga kailangan natin tanungin sa ating mga sarili. Mula 2019, nagpakilala tayo ng matitinding pagbabago. Muli po, marami sa ginawa natin ay sinabi noon na imposible, na hindi mo magagawa yan, na hindi nyo kayang gawin yan. Pero napagtagumpayan po natin. Hindi naging madali. Tinaya natin, buhay natin mismo. Pero aminin ko na sa paglilinis natin ng ating pamahalaan, nakafocus tayo sa ating city government o lokal na pamahalaan, pamahalaang lungsod, hindi natin masyado natutukan ang ating mga pamahalaang barangay. But now, with a supportive city council, with an honest vice mayor, with our councilors who have proven their integrity, and not just integrity, but willingness to fight for good governance, mas matututukan na natin ngayon ang mga pamahalaang barangay. Hindi po ito para sa akin, hindi ito para sa amin, hindi ito para sa kahit sinong isang tao, individual. Ito po ay para sa lungsod natin, para sa mamamayang Pasigueño, at para na rin sa mamamayang Pilipino. Ginagawa natin ito para sa kanila. Sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, sa lahat ng problema na hinaharap ng ating bayan, sana po pare-pareho po tayo na nagdurugo ang puso. Sana po pare-pareho tayo na naghahangad, na inaasam-asam natin ang isang mas maayos na Pilipinas. Huwag tayo tumingin sa masyadong malayo. Ayusin muna natin ang nasa bakuran natin. Ayusin muna natin kung ano yung nasasakupan natin. Hinihikayat ko po ang ating mga barangay officials. Mag-ayos-ayos naman po tayo. Hindi ko po nilalahat. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglokohan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala nyo, hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba. Sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagpa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Mga kaibigan, nailatag na po natin ang pundasyon para sa mabuting paggogobyerno sa lungsod ng Pasig. Now the question is, how fast and how far can we go? Maraming salamat. Mabuhay ang lungsod ng Pasig.